Hi, good evening. Ayan, sorry, medyo na-late na po yung ating recording for our session. So hopefully po, okay po tayong lahat sa oras po na to. Let's start po. Ayan. So ano po ba i-discuss natin ngayong araw na ito? So aside from what we have po from our previous lesson, siyempre po, dun tayo sa crude functions. So ito po yung usually na nakikita po or ginagawa natin na add, edit, delete, or mas kilala po siya sa crude, no? So ano nga po ba yung crude na yan? So we have the create, yun yung pag-add. We have the read, yun yung sa view. So we have the update, so for the edit, no? And of course, we have here the delete. So yan po yung crude functions po natin. So syempre, yung gagawin po natin ngayong gabing ito, so we have to create the client records, read the client records, update the client records, and delete the client records. So that is the crude. So ulitin ko ha, yung create, so that will be add. And then po yung read, that will be for view. And yung next po natin ay yung ating updates, no? Yung pag-edit, and then we have here the delete functions. So syempre po una, gagamitin pa rin po natin yung grade database na ginamit po natin nung nakaraang lessons, okay? And of course po, we have to create the client table. So ano po ba yung nilalaman ng client table natin? So we have here the ID, which is consists of the following. Okay po, yung ID, isi-set po natin siya as primary. Then we have here the integer, no? 5, not null, auto increment. Next po, we have here the name, varchar, of course. 100, yung length, and then not null din po siya. For the age, integer. So we set it 3, not null. And we have here the email, which is the varchar. So we have here 100, not null. Username, varchar 50, not null. And for this is the password. Sorry, wait a minute. So yung next po natin ay password. For the password, so same lang din po yung gagamitin po natin sa password po natin. Okay, sa password po natin, varchar din 50 and not null. So, syempre po sa pag-create ng table, gagamit po tayo ng SQL para po mas mabilis, no? Yung SQL syntax po natin. So, ito po yung gagamitin natin for this shortcut, no? Doon po sa SQL natin, pagpasok po natin doon sa ating table, so we have here this following syntax po, no? Doon sa database mismo ng grade. So, create table, then client, and then for the ID, no? Ito yung integer 11, not null, and then auto increment po siya. For the name po na field, so we have the varchar 100, not null. Age, integer 3, not null. Email, varchar 100, not null. For the username, varchar again, not null. 50 lang po yung ating lalagyan, and then yung password po. So this is 50. So ito po yung target natin gawin po ngayong gabi na ito. And of course po, we set the ID as our primary key. So ready na po ba tayo? Ayan. So syempre, for the meantime, so ganun pa rin po yung gagawin natin. So yung sa sum po natin, so yung sum, so entire screen po tayo para mas okay yung atin pong sharing. Ayan. So sorry, so loading now. Ayan. So syempre, ano po natin yung ating sum? Sorry. So, yung usually na ginagawa natin, tagal lang mag-loading ha. Ayan. So, usually yung ginagawa natin, so we have to
start. Siyempre yung sump natin. Yan, start natin para po mas okay yung sa localhost natin. So ano po ba yung ating output na gustong ipalabas po ngayong gabi na ito? So minimize na natin to. Ayan. So share natin ngayon siyempre yung ating browser. Oops, wala pala ako naka-open na browser. Another. Ayan. So medyo matagal-tagal kasi tayong hindi nagkita, no? Pasensya na. Ayan. So share natin yung ating browser. Ayan. So sa ating browser po, syempre, tignan natin kung ano po yung output na kinakailangan natin. So yung kanina na-open na po natin yung sump natin. Then of course po, we have here the registration. So yung client, no? So ito yung kinakailangan nyo i-create na file po natin. So we have the Gire client.php. Okay. So ito yung sample output po. Then later po, gagawin natin to isa-isa. So makikita po natin we're using the same styles from our previous na po na ginagamit. Then we have here the following. So diba ito po yung kinreate natin dun sa ating database. The name, age, email, username, password, and of course po yung action. So sa action na to, ito yung add, edit, delete na kinakailangan natin gawin. So tignan muna po natin yung functionality ngayong gabi na to. So pag kinlik po natin yung add, so lilitaw po sa atin. So tandaan, so kanina meron tayong ginawang Gire client. So that will be the first file. Next po, pansinin po natin dito, no, sa atin pong address bar, meron tayong Gire add client. So dapat po gagawin natin tong Gire add client.php. Lagay natin dito sa atin pong box, no? So yung una, gagawa kayo ng Gire client. Yung next po natin, Gire add client, no? So yun yung nakikita natin dito. So add po natin for example, so si ma'am. And then of course, 43, proud 43. Then we have here the Rosemary. So ito na lang suggestion natin. rosemarygire@gmail.com. Then we have here the username. So Rose, and then we have here the password. Ayan. So yan, kitang-kita natin. So later po, i-hash po natin yan. So pag in-add po natin siya, so magkakaroon po tayo ng another. Ayan. So nakita po ba natin? So we have here another file. So this will be the Gire add action. So pangatlo na po na i-gawin po natin to na codes, no? And then po, new client successfully added, then back to client page. So mapapansin po natin yung first row. So lahat po ng latest na i-add po natin, makikita niyo siya sa pinakataas ng page po na yon. So subukan naman po natin yung edit functions. For the edit functions, so lagyan natin ganda. Oh, wow. So ganun, ano? So we have here the Rose Ganda. So try natin na. So yung 43, pabata tayo, 18 years old. Si Rose, lagyan natin ng ganda din, for example, yung password. And then po, so we have here 1, 2, 3, 4. Balikan natin. So 4, 3, 2, 1. So yan yung mga changes natin. So pag click po natin yung update, okay, client records updated successfully. So dito naman po yung Gire edit action. So kung meron Gire add client, so check nga po natin yung isa. So hindi ko pala nailagay yung isa natin. So Gire edit action. Gire edit, no? So meron tayong Gire edit. Ayan po yung file na lalagyan natin. So pag in-update po natin to, so back to client page. So ito po, no, yung unang page, yung first row na inedit po natin.
We have here the 18, Rosemary Gire. Okay, Rose Ganda, 4321. May tumatawag sa kabila. Pagtayin natin yon. So kung makikita po natin dito, meron po tayong several records, no? Kita po ba? Yan. So kita po. Yan. Yung several records po natin dyan, try po natin i-delete itong second row. Yan. So delete natin. Okay. So successfully deleted po siya. So, ito po yung kinakailangan nating ma-accomplish ngayong araw na ito. So, handa na ba? Siyempre naman, handang-handa na. So, katulad ng sinabi natin, siyempre meron tayong delete. So, kinakailangan po natin magkaroon ng gire, delete. Ayan. Okay po? Ayan. Ay, mali spelling. So, we have here the gire, delete. Okay. So, yan po yung kinakailangan nating ma-accomplish ngayong gabi na ito. So, syempre, para po mas mabilis tayo, yung pre-coded na po yung ibibigay ko sa inyo. And then we try to modify na lang po yung mga susunod natin na gagawin. Okay po? So, let me share naman po yung atin pong Sublime. Ayan. So, umpisan muna po natin dito sa ating Gire client. Sa Gire client po natin, gagamitin pa rin po natin yung ating Gire Style CSS. So, ano ba yung Gire Styles po natin yan? So, ito rin po yung ginamit natin na cascading po natin, Gire Styles. Nasaan si Gire Styles? Yan. So, ito yung laman ng Gire Styles.css natin. So, we have here the body. Okay, for the button 2, button 1, then we have the input type para po yun sa mga ating field size. Okay, and then for the header 1, header 2, header 3, and then we have here the paragraph. Okay, so ano pa may kasama natin dito? So, syempre, kasama rin po natin dito yung ating stats, no? Yung una. So, yun muna yung gawin natin. Okay, so HTML and then po yung ating syntax for in, we can link po na yung ating style sheet, gire.css media. So, yan muna po yung gagawin natin. Okay pa? Yan. So, after niyo po yung i-type, ilagay naman po natin po yung pag-i-include ng database natin. So, for the database po natin, so lagay natin yung require once, and then we have here the Gire connection. So, ano yung Gire connection natin na ito? So, kung matatandaan nyo po, yung ginamit natin for the Gire registration, di ba po? Kung saan po, we set po yung localhost, root, tsaka po yung ating password. Katulad ng sinabi ko kanina sa PowerPoint presentation, so we have to create the database for grade. So, yung gagawin natin. So, mamaya, papasok tayo doon para po makita natin yung pag-create po ng database po natin. Okay po? So, ito yung tinatawag natin na yon sa Gire connection po. So, same lang po yung connection na gagamitin natin dito po sa ating gagawin. So, ito yung kagandahan na meron na kayong connection. So, we have only to include always yung connection na ginawa natin as well as the styles. So, parang hindi na tayo paulit-ulit lang po ng ang haba-haba ng tinatype pero halos hindi naman po yung gusto natin gawin. Okay? So, kanina, napansin niyo po dun sa output natin, naging ascending order po siya. Para maging ascending order po siya, so yung atin pong client, so this is the first query na gagawin po natin. So, gagamitan natin na MySQL query. So, saan nanggaling si Gire? Okay? So, yung Gire po na to, ito po yung pangalan ng connection natin doon sa ginagamit, So, this is the value. Okay? So, yun yung ginamit natin. And then, we have here the syntax select. Okay? For the select from client order by ID descending. So, yun po yung ilalagay po natin para po kung ano po yung last na in-input natin, siya yung unang makikita po natin. So, we have to input this line. Okay? So, this first PHP code po, lagay natin sa chat box. Ayan. So, yan po yung gagamitin po natin.
Okay po? And of course po, so we have here the, how do you call this one? So yun sa client records po natin. Okay? For the client records po natin, so ito po yung nandoon sa pinaka-header ng atin pong page. So we set the width at 80% at yung border po natin ay 0. So let's check po. Halimbawa, di ba po yung output po natin kanina? Okay, napindot ko siya. Ayan. So, yung output po natin kanina, nasaan siya? Ito. Okay po? So, wait lang ha. So, yung output po natin, nakita po ba? So, yan yung sa may client records po na gagawin natin. So, check natin dito sa kabila. Ayan. So, yung sa client records po natin, ito po yun. Okay po? So, ito yung by ascending po na gagawin po natin. Ayan, di ba? So, kahit nagre-record ako, meron lang po tayong sasagutin. Ayan. Okay? So, ito yung sa may client records po natin. So, diretso po tayo. So, mapapansin po natin sa client records po natin, wala siyang border. So, kung gusto po natin siya lagyan ng border, ito po yung gagawin natin sa kanya. So, we have here the 2. So, i-save po natin. So, let's check po kung anong mangyayari. Ayan po, nagkakaroon na po siya ng border. Okay? So, next po natin na gagawin dito, dun po sa paglalagay naman po ng ating background color. So, yung makikita po natin sa table rows, ito po, yung first row po natin, siya ay naka-white. Okay po? Kasi white yung ginamit natin dito. Next po, then we have here the strong. Actually po, halimbawa, wala itong center natin. So, naalala niyo po ba yung syntax natin na to? Yan. Tanggalin muna natin kung ano yung magiging itsura niya. Kapag po hindi pa natin siya na-personalize kung ano yung mangyayari sa kanya. So, kalalagay ko lang ito kanina eh. Ayan. So, kapag wala po siya, hindi siya naka-center, so lahat ng data na ma-enter dito, dun po sa ating table, ganito po yung magiging itsura niya. Yan. Okay po. So, we have here to center, like the center po natin. So, eto din po, pag tinanggal natin siya, yan. So, ang mangyayari po doon, ito yung magiging output niya. Okay? So, dito lang po siya para dun sa ating tables. Yan. So, clear po? Yan. So, yun. So, i-type muna natin dyan. So, we have the table data. So, naka-strong po siya. Kaya po makikita po natin, so we have here the strong, no? And then po, we have here the center name, age, email, username, password, and action. So yung action po na yon, ito yung merong add, edit, delete. Okay? So next po natin, kukuhanin po natin yung ating client records. Okay? So we're using the while command. So while, and then po, so we have here the client record, MySQL ay fetch ASOC, and then po yung client. So, saan po nakuha itong client na SQL po natin? So, galing po siya dito sa first, no? Yung first SQL na ginamit po natin kung saan pinili po natin using the connection doon po sa client table. Kasi po later, papasok tayo sa database para po mag-create ng client table po natin. Okay? So right after po noon, of course po, tatawagin natin yung data. So from the data po na ini-input natin sa database, ilalabas po natin. So this is the value or the field name na ginamit po natin.
Okay? So, we have here to echo. Ayan, the TD Center, the client record name. So, try nyo muna yung isa. Tignan natin kung anong mangyayari po. And then, lahat po ng ating mga field name, iyon yung gagamitin natin dito. So, we have here the TD echo, TD Center, client, that, no? So, we have here that client record and then name. So, paano po ang ibig sabihin nito? So, tinatawag po natin using the SQL client record yung data na nandoon sa field na name, no? Yun yung para ma-display po natin siya. Okay. And then, kapag nagawa po ito, copy-paste lang po yung gagawin natin dito for the age, email, username, and then the password. Next po natin dito, we have here the echo. So, TD Center href. So, gire add client.php. So, ito po yung isang file na gagawin po natin. And then, by ID, we're in client record. This is the second SQL po natin by ID. Okay? And then, add. So, this is for the add button, add po natin na connection. And then, followed by separator po natin, gagawa tayo ng gire edit PHP. So, same lang din po yung command po natin wherein this is ID equals to client record and then we have here the data in the ID. So, yung pangalan po ng link na yon, ilalagay po natin siya as edit. Same with delete, no? Kung mapapansin po natin, yung syntax po natin for the gire add client, gire edit, and gire delete, pare-parehas lang po siya. Okay? So, gagamitan po natin siya ng connection na client record. Okay. Sige. So, this is for the add, edit, and delete. No? Tatawagin po natin yung page po na yun or yung syntax po natin na yun. So, by helping us po using the SQL of the client record. So, ito naman po siya. Then afterwards, no? So, we have here to close our table. So, ito po yung nakikita po natin dito. Ayan. So, ito po yun. So, yung pinakita ko pong code sa inyo, ito po yung buo na yun. Okay? Then afterwards po, so we have here the table. So, dito po, nagkaroon muna ako ng ating, ito, wag na natin gamitin to. So, after nun, yan. Kasi may tinatry po ako kanina. After nun, we have to close po yung ating client. So, this is the content of the client records. So, later po, after the explanation, ipapakita po natin uli ito. So, ito po yung mga screenshot by screenshot. So, mas maganda makita natin to kung paano yung siya i-import. So, hindi ko ipapasa yung codes nito. Okay po? Ayan. So, next po natin, since ang una pong tinawag dito is the gire add client. So, yan naman po yung next na gagawin natin. Ayan. So, dapat kasi one by one po siya itatype. Kaya lang, it takes times, no? So, inisip ko na lang na, ito na lang din po yung i-discuss ko sa inyo. So, same pa rin po. So, we have here the header wherein nilink natin yung CSS file po natin. We have the same background. And of course po, yun, parehas lang po siya. And then, ang pangalan po natin ay add client. Okay? So, after here po, natin ma-insert yung ating style sheets. Now, inside the body, part of our HTML, we have here the header. Tignan natin kung trito. Ano yung itsura niya, no? So, add nga. Save muna natin. Control S, F5. Ayun, nag-block po siya, no? So, yun yung H2 natin pala. So, we have H3. So, this is H2. Ayan. So, dito po, so we have here the href and then we have here the home. So, ito po yung home po natin. And then po, we have here the gire client. So, ito yung pinaka-index po natin na tawag natin. And then,
after po nun, after the paragraph, so we have here the form action, which is the GIRE add action. So, ito yung gagamitin po natin for adding, no? Yung posting po natin. So, katulad po natin dito sa table po, with po natin, we have here the 25. So, this is the GIRE add client, no? So, we have here, zero border. So, tingnan natin kung ano yung magiging border po nito. F5. Ayun. So, yun yung pinakaloob ng table. So, para po maging pantay-pantay siya, gagamit po tayo ng table data. Diba sa registration ko po nung nakaraan, halos hindi siya pantay-pantay. So, balik na po natin sa 0. O, 1 na lang. So, medyo maliit pa lang po yung file niya. Ayan. Pwede na rin niya. Ayan. So, ganoon. And then po, so we have the table row, which is the name. Ito po yun, no? Yung first row po natin, so we have here the name. And then po, yung atin pong field, no? Yun yung nakalagay po natin na input type po natin, so we have here the field. Ayan. Okay? Ayan. So, yun din po, gawin din po natin dun sa next pa po. So, we have here another table row data, which is age. Same lang po yung syntax natin. Input type, text, name, age. Same with the email, username, and then the password. So, pare-parehas lang naman po yung syntax na yon. And then, for here po, no, we have here to submit. Then, ginamit po natin yung class natin dun sa CSS file po natin, which is the button 2. Kaya po siya nagkulay red. So, tingnan nga natin kapag 1. Di ba may button 1 tayo? F5. So, green. So, green yung naging itsura po ng F1 po natin. And then po, so we have here the value on. Okay? So, this will be the content of our GIRE add client. After this, since we have here the GIRE client now, and this is the page of GIRE add client, di ba meron tayong GIRE add action, no? So, yun po yung next na gagawin po natin. So, sampulan po natin to. So, we have here the rows. Marie. 16. So, yan. Rows Gmail. Lagay natin. For example, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, we have here to add, no? So, ito yung GIRE action na gagawin natin next, no? So, yung next natin, new client record added successfully and then back to client page. So, for the GIRE action po natin, yan. So, yung header po natin, sa mapapansin nyo dito, so we have here the add client. Diba? So, ito po yung add client na nakikita po natin. Okay? And then po, yung style sheets, ayun din, si GIRE. And then we have here the goldenrod, no? Paborito ni Ma'am Rose. So, we have here the goldenrod. Okay? And then, of course po, inside the body, so we have to call our connection kasi para po pumasok siya sa loob ng database. So, ito yung GIRE add action. Ito yung functions nito. Para ma-insert po natin sa loob ng database. So, gagamit po tayo ng if iset, no? Pause, submit. So, pag kinik daw po yung submit button, ito yung mangyayari sa kanya. So, we have here, this is the field name. So, we have here the name, MySQL, no? Real escape string. So, this is for this escape special characters po, no? For this statement. And then, this is our database connection. And then, post dun sa field name po natin. So, yun po yung gagawin natin doon. So, kapag po nagawa nyo itong first line, this will be copy-paste lang po hanggang dun sa ating username and password. So, same lang po yung syntax natin na yun. Okay? Same lang yon. Then, for us to check if the field is empty, so ito po yung syntax niya. So, if
empty, no? Yung name natin na field or. So this is the symbol na end, no? Yung sa or po natin, empty age, empty email, username, and then password. Ito yung field name na nandito po sa may taas po natin para po dun sa table natin. Okay? And then po, field name is empty. Yung mag-display po siya ng error na name, field name is empty. Kapag name. Kapag age yung wala, so eto muna para po mas diretso tayo. So from here, lagay nyo muna yan. So this is the if statement, no? Maraming if statement po yung gagamitin natin. So, ibig sabihin po dito, kaya siya ganyan po, no? Yung and or, ganyan po gagamitin natin. So, isa lang yung kulang sa kanya, hindi po siya pwedeng mag-proceed. So, yun po yung ibig sabihin natin ng itong statement ng 28. So, cannot proceed po. And then po, dito po, kapag yung age yung walang laman, age field is empty. Okay? So, sige, ito muna. If, yan. If field is empty, magkakaroon po siya ng error message. Name field is empty. No, kulay red po yung nilitaw po sa kanya. Kapag nagawa nyo na po to, itong syntax na to ng line 30 to 32, copy-paste lang po natin siya hanggang doon sa field natin ng username and password. Okay po? And then, ito wag na natin. Then we have here the else. So wag na po ito nating ilagay. Okay? Idiretso na po natin yon. Kasi yung JavaScript, medyo hindi rin naman natin gagamitin ito sa activity natin na to. And then we have here else. No? For the else po natin, kapag po walang lahat ng field ay na fill out po, no? Na fill in po natin rather. So, ibig sabihin po, magdidire-diretso po tayo doon sa pag-i-insert po ng info. So, we have here the client, no? So, ito isa nanggaling yung client na to. Ito po yun ha. Doon sa may Gire client po natin, ito po yun, no? Yung first SQL na ginamit po natin. Okay? And then po, so we have the SQLi query. So this is the database connection. I-insert daw po natin yung nasa text field doon po sa table po natin according to the position ng columns po. Okay? Yung values na nilagay po natin doon sa field name ng name hanggang doon sa password. Kapag po nailagay po natin yon, saka po magdi-display yung atin pong message, which is new client record added successfully. Naka-H1 po tayo doon. And then po, pag pinindot natin yung back to client page, babalik tayo dun sa Gire client natin. Kung saan nakikita po natin yung mga tables niya. Okay? So this is on how to insert the data to our Gire or Grade database. So ito po yung sa may, ayan. So ito po yung add functions po natin. Okay? And for, of course, next po natin yung ating edit. So we have here the Gire edit. For the Gire edit po natin, so we have to include again. So this is another file. So we have to include again. So ma'am, bakit po wala na siyang style sheets? No? Nasa ibaba. So we have to include yung atin pong connection. So this is my Gire connection. And then po, kukuhanin natin by ID. No? Kung paano po natin i-edit po siya, kung saan nakatapat yung cursor natin. So this is again, the first SQL natin kung saan po kukuhanin natin doon sa client, no? Sa client table, yun pong natapatan natin na i-edit. So that is according by ID. So descending po siya, no? Which is incremented po siya using the connection of Gire. Then after po nun, ito po yung sa pag-edit ng client po natin. Okay?
For edit client po natin, so we have here the third SQL na gagamitin po natin. Kanina add, ngayon edit, MySQL fetch, associate, client. So ito po yung line number 9. Okay? So we have here the text field. So we call the SQL. And ilalagay po natin doon sa ating table, sa ating database, no? So according to the variables din po na ginawa natin from name to age. So yun po yung mangyayari sa kanya. So we have here the HTML. Ang pangalan po ay edit client. We're using again the style sheets and then the rest po. Okay? Ayan. So ito pa rin po yung style sheets natin. Wala akong ginabago. And then po, under the body, we have here the edit client records. So for the edit client records, so right after po nun, di ba po makikita natin back to client records, babalik lang po tayo dun sa first file na ginawa po natin. So we have here the form name, edit, method post, yung action po natin, that will be the Gire edit action.php. So yung border natin naka-0, try nyo rin po, explore kayo, gusto nyo 1, 2, para makita nyo po yung difference niya. And kung mapapansin po natin, since this is edit, di ba? Itong table data po natin at yung ating input type, so eto po siya. So yung pag yung nag-edit po tayo. Yan. So same lang po yung pong form o yung table na makikita po natin for the add. Ang magkakaiba lang po dito, yung pong button natin na update. So yung kanina po natin ay add, ito po ngayon ay update. So ganun po yung mangyayari po sa kanya. So yun lang din po, same lang siya katulad po nung sa add. So kapag titingnan po natin dito, copy-paste lang to, di ba? Nung mula po doon sa name po natin ng line 20 hanggang doon po sa ating line 41. So this will be same lang po dito. Diba? So same lang po siya ng syntax po natin. Okay? So same lang din po siya hanggang sa may password. So yung button po, ginamitan natin ng button 2. Kanina button 1 po tayo. So this is for the Gire edit. Again, kung ano yung ginawa po natin dito sa table row, line 39 hanggang 43 for name. So you just copy-paste. Papalitan lang po natin yung value according po dun sa atin pong label. And then po, kung ano po yung ating text field. Yan. So tatawagin lang po natin siya and then update. And then back to client. For the add po pala, no, para ma-check natin yung empty na error natin. So yun yung nakalimutan ko po kanina. So we have here the sample. Copy-paste na lang natin. Ayan. So, sample and then sample. For example, wala siyang name. So, ito yung error na yon. Name field is empty. Diba? So, hindi siya pwede. So, lagyan natin siya. Sa age. Add po natin. Age field is empty. So, yun yung error natin. So, ibalik po natin siya. Pag walang email, yan din po. Okay? So, halos ganun din po dito. Pagsabayin na natin itong username, hindi, isayin muna natin. Ayan, para sabihin natin gumagana po yung entry po natin. Then, we have here the password. Yon. So, kapag dalawa yung wala natin dyan, ito po siya. Okay? So, pag tatlo yung wala, tatlo po siya. So, hindi siya magpo-proceed. Ibig sabihin, sa Gire add action, hindi po siya magsa-successful once na merong empty fields. So, ito po yung pinaka-importanting ma-practice ninyo. Na hindi kayo pwedeng mag-proceed dun po sa mga data na kinakailangan natin i-fill in. Pero pagdating po sa middle name, huwag nyo pong i-required kasi hindi naman po lahat ay merong middle name. Especially the address. No? Meron po, ang masasabi ko lang doon na dapat hindi siya empty ay yung barangay, municipality, province, and region. Zip code. Pero po yung street, number, hindi po kasi lahat yun ay meron. So bilang gagawa po kayo ng system analysis and design, yun po yung dapat na
i-consider po natin. No? Yung mga field po na hindi siya required. Okay po? Ayan. Kasi ito yung nakalimutan po natin kanina. Ito po, yung susunod pala yung sa may data validation po natin. No? Kapag age, dapat number lang yung input niya. Kapag po nilagyan po natin siya ng iba, dapat ng character, hindi siya i-accept. Okay po? Ayan. So we have here the 113 pala, ano na siya. And then sample, and then we have here the sample. So ito po yung i-add natin doon. So we have here back to client. Ayan. So para ma-testing po natin yung edit. So halimbawa itong edit, yung 13, tinanggalan natin. Age field is empty. So kasama po siya doon sa action po natin na hindi po tatanggapin kapag po siya ay empty. Okay? So gawin natin 31. And then dito sample 1 and then sample 1. Tingnan natin kung mag-update. So client records updated successfully and then back to client. So ito na po yung ating bagong sample 1 at sample po, no? Na username and then the password. So paano po yon? So ito naman po yung gagawin natin for the Gire edit action. Ayan. Ayan. So, ito palitan natin. So, this is sobrang sa copy-paste. So, kung papansinin nyo, copy-paste lang kasi ng copy-paste. At meron na po kayong prompt, copy-paste lang po tayo. So, we have here the edit client. So, ayun yun. Dito yun. So, edit. Yan. Ayun. Tama na dito. Edit client na yung makikita po natin. Kanina, add client. Okay? So, yun. Edit client. And then, same lang po ng header po natin. Baba na po natin. So, we have to include again our database connection. Same po dito, di ba? So, yung pag-update po natin, yung kanina, punta tayo dito sa add. Okay, para makita po natin action pala. Sa add action po natin. Ayan. Yan, di ba po? Yung ito, submit. So, yung dito po sa edit action po natin, this is posting for the update. Okay po? Mag-update po natin ng mga nakalagay po dun sa database po natin. Okay? So, same lang po yung syntax natin dun sa may add client action. No? Sa add action po natin. So, we have the text field po natin. I-check po using the database. Titignan dun sa table po natin yung ID. No? Yan. So, ito po yung sa may update. So, pag nagawa nyo na po itong first, yung 922, copy-paste lang tayo, palitan lang po natin yung field name, saka po yung ating data table name, no? Yung, yung field natin doon sa table. Hanggang password. Yan. So, eto din po, copy-paste lang to from the add action. Kapag po empty, hindi niya papayagan. Okay po? So, kung paired tayo kanina, i-font naman natin yung kulay ng blue. Palitan natin. So, yung gagawin nyo pong activity kapag edit ay blue. Actually po kasi talaga namang red kapag po meron tayong warning. So, para lang po maiba, no? Maiba natin yung ating mga gagawin. Ayan. Tingnan natin. Walang sample. Update. Ayan. So, yung field natin, naging kulay blue po siya. Okay po? So, we have here the sample blue. And then, update. Ayan. So, successful na po tayo kapag hindi po siya empty. So, this is the Gire edit action. So, kung mapapansin ninyo, client records updated successfully. Ayan. So, ito po yung echo na yon. So, kapag successful, ito po yung i-echo natin. Tatawagin lang natin yung word. And of course po, yung back to client page. So we have here the href. Tawagin po natin yung file. Para po makabalik tayo dun sa ating file. So ito yon sa back to client page. O sige. Codes muna tayo. Ayan. And then of course, close natin yung HTML. So, back to client page po tayo. Delete muna natin itong ating 22. Yan. So, delete natin yung AAA 12, 12, 22. Yan. Delete natin siya.
So, are you sure you want to delete? Ayan. So, nawala na po siya dito. So, let's check naman po sa ating pong text editor kung paano yung ito yung pinakamadali sa lahat. So, we have here the Gire delete. Okay, pinakamadali po sa lahat sa CRUD to. So, we have to require and then Gire connection. So, this is the text field according by ID. So, ito po yung naka-hide naman po siya, no? Kaya hindi nyo nakikita yung ID kanina, hindi naman din siya ini-echo. If you would like to show the ID, it's up to you. Okay lang naman po yun. Pero po, standard na po or ginagamit po na, hindi natin ginagamit po or hindi natin siya inilalabas po talaga kapag po dinidisplay natin. So, we have here the client, no? So, this is the SQL na ginamit natin kay Gire client. So, wag na po kayong malito doon. So, ang nababago lang po dyan, yung delete, update, no? Tsaka po yung, di ba dito sa add po natin, yun lang po yung nababago po doon, add action, sorry. And the rest po ay wala na po, no? So, be careful lang po tayo doon. Okay? So, yung add, ay yung insert, update, di ba? Update from the table name, where. So since this is the primary, no, primary key na nilagay po natin kanina, so yun po yung kinocall natin para po mas complete, no, successful po yung data na ilalagay po natin. And then po, ilalagay natin of course here para po bumalik po tayo doon sa ating Gire client. Di ba po, kanina? So sige, gawin mo natin po. If ever that you would like to delete, so this is only the delete codes, line number 9. Okay? Pag po kayo nagkamali dito na this is the Gire connection. Pag mali po yung ginamit nyo rito na sa connection, hindi po yan magdi-delete. Okay? Ayan. So, ganito po yan. Bigyan natin ng example. Lakihan lang natin yung Gire. For the delete po natin. Okay? So, delete natin to. Ayan. So, kung mapapansin niyo po dito, this will be the line error po natin sa number 9. Ang sabi niya, undefined variable by the Gire. So, ibig sabihin, yung line number 9, yun yung titignan niyo po dito, which is this one. Kapag po nakita ka na kayo ng undefined variable, kasi po, itong variable na to, connection, nasan si Gire connection? Ayun. Ay yung variable po dito. So, case sensitive po siya. Okay po? And then, itong fatal error na to, kung mapapansin po ninyo, puro siya sa line number 9 tumingin. So, yung argument daw po natin ng MySQL, meron pong typo error. So, hindi po niya nakikita kasi yung Gire na connection. Kaya po siya ay nag-error. Okay po? So, pag binalik po natin siya sa lowercase na Gire, and then F5 po natin, i-delete po natin siya. Are you sure you want to delete po yung SS po na ito? And then yun po, saka pa lang po siya mag-delete. Nakuha po. Ayan. So, this is the output. So, nauna yung output po natin. Puntahan naman po natin yung ating localhost. Ayan. So, for the localhost po natin, yung PHP admin. Ayan. So, lagi ako doon, hindi ko na nakukuha ng diretsyo. The PHP my admin. Ayan. So, ito po yung grade table po natin. Ayan. For the grade table po natin, so we have here the client. So, tignan natin ha. So, ito yung mga dinagdag po natin kanina. Di ba may mga dinelete-delete tayo. So, this is the sample blue. Kita sana. Ayan. So, we have here the sample blue, sample Gmail, sample 1. So, this is for the ID number 16. Nakita po? Ayan. So, yung gagawin ngayon natin dito, so, try natin, under sa client, mag-a-add po ako. So, add. Okay, dito, balik tayo dito.
Ma'am, pwede po bang yung action na to ibaba natin? Nasa sa inyo po yun. No? Wala pong problema kung ano po yung gusto nyong gawin. So we have here add. So kahit anong add doon, pare-parehas lang po yung magiging functions po natin dyan. So this is for the add client natin. Lagay naman natin anong araw ngayon. Wednesday. Yan. So we have here the Wednesday, 32, Wednesday at gmail.com. Wednesday and then Wednesday. And then add po natin. So pag chinek po natin to, F5, ito po yung Wednesday po natin. Nakuha po? So try natin i-delete itong S245. So nasaan yung S245 natin? This is the last row, which is the first entry, no? The first entry natin. So let's try to delete. Ayan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa database po natin. Oops, yan. F5. Ayun. Okay po? Ayan. So, tignan natin ngayon, yun pong syntax na pinakita ko po kanina doon po sa ating, sa atin pong PowerPoint kanina para po matry natin. Pero this time, since may client na ako dito, try natin na instead of delete, mag-new na lang po ako. So, we have here the new Dire client, no? So, we have here the Dire client and then, okay. So, we have here the, for example, ID. So, kahit yan na lang muna. Yan, ID, and then, sa PowerPoint natin, nasan siya? Ayan. Sa PowerPoint natin, yung ID ay naka 5, not null. So, sa 5 natin. Yan, no? Not null. So, yun muna po. And then, lagay natin save. So, yun po yun sa may client, Dire client po natin. Ayan. So, di ba po dito, meron akong binigay na syntax. Di ba ito? Create table client. Di ba? Ito po yung inano natin kanina. So, check po natin to. Pag yun po yung gagawin natin dito, kapag may Giri client natin. Ito po yung nagiging problema natin minsan. So, di ba po, from this table, under the grade database, click po natin yung SQL, tapos ito po. So, we have here the Gire client na gagawin po natin. Ayan. And then po, i-go lang po natin siya. So, copy-paste lang po siya. So, we have here the ID. Integer 11 not auto-increment. And then name, no? Yung pong, ito pong mga slant po, no? Single quote po natin. Yung single quote po na yan, that will be the table header po natin, no? So, yan po yung field name natin. And then po, we have here to go. Ayan. So, dito po, ang sabi niya dun sa error niya, so yung copy. So, yun po kasi meron na pong Gire client table na nandirito po sa ating pong database. Kasi yung kanina natin, naglagay po tayo ng table. So, yun po yung common error kasi mag-iisa po yun sa instructions, create table. So, ganon. So, ang gagawin nyo, mag-create kayo ng table. Pero meron palang syntax na ibibigay po sa inyo how to create the table. Ito po kasi yon, di ba? Yung create table na to. Yun yung diretso niya. Nakuha po natin. Ayan. So, paano po yung gagawin natin ngayon if ever na ganun po yung naging problema? So, kapag po kayo nandito sa new, sa under ng grade, under the new, puntahan nyo na lang po agad yung SQL. Okay po? And then po, i-paste uli natin yung atin pong syntax na nanggaling po dun sa may PowerPoint natin. So, ito din po yun. Saka po natin siya i-go. Ayan. Kasi available yung client natin. So, ang gagawin po natin yan, since available na po siya, so we have here the Gire client 1.
So, wala nang gire, client, meron ng client. Ayan. So, ngayon, gire client 1. Okay po? And then po, saka natin siya i-save. Ayan. So, kaya po siya naging successful na ngayon. Okay po? So, yan po yung dapat na makuha po natin. So, since ginamit ko po yung gire client 1, okay? So, this is the name of the table. Para ma-apply po natin yan doon sa ating table, kasi this is the client table. So, ang gagawin po natin dyan, lahat po ng mga dito. So, umpisahan natin kay gire client. So, papalitan natin dito yung select from. This is for the view. Gire client 1. Yung gagamitin po natin. Save po natin siya. So, let's check pa po kung may iba pang ginamitan po ng ating table. No? So, this is only for the table name. So, dito po wala. So, check natin kay add client. Actually, yun mag-error naman po yun kapag meron tayong hindi tamang ginawa doon sa pagpapalit po. And then we have here the gire add action. So, sa add action po natin, tignan natin kung may gagamitan po ng ating field na yon. Yan, ito meron. Kasi this is on how can we insert the data. So, yung insert into table name, palitan po natin ng client 1. And then, save po natin. Edit, no? Ganon gawin natin. Isa-isa po natin palitan para po tingnan natin kung mag-activate po yung ginagawa natin kapag po nabago yung pangalan ng table. Ayan. Yung client na to, this is from here, no? So, hindi naman siya apektado. Ito lang po yung table name lang yung papalitan po natin. For gire action, update, client 1, and then for the delete, ayan, may tumatawag na. We have here this one. Okay po? Ayan, let's check po. Iraran uli natin yung ating system. F5. So, wala na pong laman. No? Wala po yung laman yung gire client natin kasi wala na po siyang mailagay natin doon. Okay? So, nakuha po. Ngayon, ma'am, paano yun? Nawala yung gire add po natin. Yung button po natin, nawala na po siya. No? So, paano po tayo mag-a-add ngayon ng client? Mag-a-add po ng info noon. So, pag titignan po natin siya dito, tignan natin yung table. Oops. F5. Nasaan si gire client 1? Ayan. So, walang laman. Diba? So, nawalan po siya ng laman. So, umpisahan po ulit natin yon doon sa kung paano po natin siya lalagyan po ng button. So, we have here the gire client po. Humaba, no? Si ma'am talaga, bakit nagkaganon, no? So, yun po. Yung para lang po makita ninyo kung paano po gumawa ng ating table kapag po mauuna yung ating coding bago po dun sa pag-a-add po natin. Yan. So, yun po yung kinakailangan yung gawin. Kung paano po sa pag-create ng table, so yun yung nandun sa PowerPoint po natin. And then po, kung paano tayo mag-a-add. Okay po? Kasi naka-descending tayo doon. So, paano nga ba natin siya ilalagay, di ba? So, paano mag-i-insert? So, dun tayo sa pag-i-insert. So, lagay natin dyan, anong name natin dito? For example, rows 13. Ito yung mga pinagbabawal na technique, no? Pag yung database na po yung lalagyan. Ayan. Rows. And then we have here the rows. And then row. Ayan. So, yun. Pwede po tayo mag-insert dito. And then, tingnan natin dito. Yun.
So, ito po yung may first data po tayo. Saka lalabas yung ating action. So, yun yung i-resolve natin. What if wala pa pong laman? Yun yung tables natin. So, let's try po kung makakapag-add. So, tignan natin kung itong sa add client, tignan natin kung may ma-modify natin. So, we have here the add client. Diba dito lang naman din kapag yung gusto natin gawin siya, kunyari H3. H3 tayo eh. Yan. So, yun yung sa H3 natin. Para maiba lang yung ating, kasi tinetesting po natin siya. So, we have H3, copy page H3, 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 and then H3. Save. F5. Yan. So, para medyo ano siya. And then, ano nga ba to? Sino bang maganda natin ilagay na sample? Siyempre si Sir Dwayne. Dwayne. Ano si Sir Dwayne? 24. Okay. We have Dwayne at gmail.com. Dwayne. So, add po natin back to client page. So, ayan si Dwayne. So, pag tinignan natin dito, let's check for the Giri client 1. So, eto po si Dwayne. Okay po? So, clear po tayo doon. So, tignan natin kung may edit natin si Dwayne. Lagyan natin Dwayne Pogi. Yan. So, update. Back to client. So, ayan na po si Dwayne Pogi. So, tignan natin kung gagana kapag po wala siyang age. Kung mag-error. Ayan, age field is empty. So, medyo pag naliliitan kayo dun sa error, so, saan siya? Sa Giri Edit. So, ang kapartner niyan ay Giri Edit Action. Asan yung error na yon? Aha. Ayan. So, dito. Gawin natin H2. Then, H2 naman. Palagyan natin na dito may 23. Wala siya dito. Ayan. So, di ba? So, pwede natin siyang laruin. Depende dun sa nakalagay sa ating styles. Okay po? So, yan. So, yan po yung kinakailangan po ninyong magawa. Dagdag pa tayong isa. Ilagay naman natin si Press, no? Si Press Julie. We have Julie. Julie. 23. Tapos sinama na natin yung age natin kapag ano. At gmail.com. So, we have Julie and then Julie. Add. Yan. So, back to client. So, we have here Julie. So, let's check again our database. So, yun po. Okay po? So, yan po yung target po natin. So, this will be the crude. Kompleto ko na po yung crude and hoping magawa nyo na po yung atin pong theater. Okay po? Ayan. So, that will be all for tonight. And thank you. And hoping po bukas handa po kayo para po sa ating activity. Ayan. So, syempre, close na natin to. Ayan. Thank you. And, ayan. Thank you and good night.